Nasa linya ngayon si Attorney Reynaldo Regalado, ang Commissioner po ng Insurance Commission. Magandang umaga po, Commissioner. Good morning, magandang umaga po sa inyo, Ted at Kuya DJ Chacha, sa inyong mga tagapakinig. Salamat sa panahon. Kayo po'y nagawi na ng ICI, sir, tungkol po dito po sa kontrobersya sa mga flood control projects? Oh yes, kahapon lamang anong kami at dahil po ang IC ay miyembro ng Anti-Money Laundering Council, no? Nag-sign kami ng isang memorandum of agreement at saka isang initial meeting, no? Para pagtulungan itong issue natin about itong ating mga infrastructure issues with the public works. Kasi po ang Insurance Commission, kayo po nakaupo sa Anti-Money Laundering Council. Yes, kasama ang SEC at ang governor ng Bangko Sentral. Yes, opo. Kaming tatlo po ang member ng council. Yes sir, yes sir. Kaya nga po kahapon nagkapirmahan po kayo ng parang agreement na magtutulungan. So dito po, sa usapin po ng mga insurance requirement ng mga proyekto po ng DPWH, pwede ba doon tayo magsimula muna? Ano ba ang panuntunan ng Insurance Commission sa usapin po ng pagpapasiguro sa mga proyekto po ng DPWH? Yeah, magandang yung pagkakataon na ito, no, kasi narinig ko yung inyong usap kay Secretary Dizon, no. Para maiklaro lang, ganito po yung ating sistema at ito po ay nakalagay sa ating government procurement laws at saka sa DPWH, no. Requirement po na meron silang mga bonds na kailangan ikunin. Ang pinakaimportante po dito ay tinatawag na performance bond, no. Dito po ay surety. Required po na ang bawat project ng DPWH ay 30% should be covered by surety. At yun po ang kino-cover ng ating mga insurance companies. At ang usual cost po ninyo is about 0.5% of the total 30%. So hindi po lahat ng total ay meron, pero nako-cover po natin ang 30%. Ito po ay para panigurado na i-execute at gagawin ang project. Okay. At pero maliban po diyan sa surety na 'yan, meron pa ho bang kung tawagin ay contractors all risk insurance? Oh yes, magandang magpagkahiwalayin yung diferensya niyan, 'no. Ito pong carry na tinatawag, isa rin pong requirement 'yan pero hindi po dito sa nabanggit kong mga batas but do'n sa ibang mga regulasyon ng DPWH. Ito po ay nagko-cover sa mga damages na mangyayari during the construction at saka to cover also some third party liability. Ay yung pong nauna, yung performance bond ay para po sa buong kontrata. Okay, sige po. So himayin po natin ito. Yung pong, kasi po ang kontratista nakakakuha siya ng kung tawagin nga po ay parang mobilization fee, down payment ano ho, sa Yes, yes, DPWH, okay. Mm. Obligado nga daw po agad-agad na makakuha ng siguro yung kontraktor, no ho? Oo, para ho doon. Ang tawag nga nila dito po sa kanilang certification ay retention money bond. Mhm, mhm. Okay, opo. So, gumawa tayo ng halimbawa. Yung pong mga nadiskubre ng presidente, ni Senator Ping Lacson, ni Secretary Vince Dizon, na mga ghost project. Opo, Mhm, opo. mhm. Sa panuntunan po ng Insurance Commission, ah, yun ho ay dapat suriin kung meron ba siyang totoo na retention money bond certificate from the insurance company and the corresponding Yeah. certification po ng DPWH. Go ahead, sir. Yeah. At tama yung ano 'no, yung lahat ng mga proyekto nila ay bago nila makuha yung project at ma-issuehan ng pera, ay kailangan nilang kumuha ng certification mula sa Insurance Commission. Ito pong certification na yun ay naglalagay na meron silang nakukuha mga bond ng performance bond at saka itong yung pinakaimportante yung performance bond at yung warranty bond, no. So yun yung kailangan nilang kunin at meron po kaming ini-issue diyan at kami ay nakakapag-issue niyan within 1 to 3 days. Sino ang kukuha sa Insurance Commission? Hindi sa insurance company ha, sa Insurance Commission Sige po. Sino po? Mhm. Yung pong insurance company ang kukuha ng certification at yung po ang kailangan nilang i-submit sa DPWH. Ang pagkuha po nila sa amin ay may mga requirements po ang DPWH, so sila nang nagbibigay sa amin mula sa insurance company. Ang pinakaimportante po ay yung kontrata. May kontrata between the DPWH and the contracting party, yung ating pong mga construction company, no.
At ang DPWH po ay nakapirma doon at sila ang tinatawag nating obligee ng kaso. At therefore, pag meron hong problema, katulad ng substandard construction at saka ghost projects, DPWH po bilang the obligee ang kailangan magsabi sa kontratista na pangatawanan mo ito. Ganun po ang kailangan nating gawin. Okay, balikan ko lang ha para po medyo pasensya po, medyo slow tayo today ha para mas maintindihan po natin ito. Okay, ganito. Hindi, mas maganda pong maipaliwanag ng ganito eh. Oh, kaya nga po. So, ganito. Yung ako yung kontraktor, okay, nakakuha ko ng flood control project, 100 milyong pisong halaga. Okay, nakuha ko yung kontrata, na-award sa akin yung kontrata. So, bago ako makapagsimula ng aking proyekto, pupunta muna ako sa isang insurance company A, para makakuha muna ako ng pauna yung retention money bond, surety bond, no? Dito po. Opo. Itong insurance company, ano kanyang gagawin? Pupunta sa inyo, sa insurance commission, Yeah. para kumuha ng alin? Na certification po na meron talaga silang insurance coverage yung project. So doon po naka-indicate yung Okay. yung premium and other cost katulad po ng mga taxes, etc. Okay, ang insurance commission mag-i-issue ng certification separately doon sa insurance company A. Yeah po, certification yun na kailangan ibigay sa DPWS kung hindi po ay hindi kompleto yung kanilang papeles at therefore hindi sila makakapag-umpisa ng proyekto. Ano ang saan particular na office ito sa Insurance Commission? Sino ang in charge dito sa bawat region perhaps na nagbibigay ng importanteng papel na ito na kailangan bago makapagsimula na umusad yung kontrata? Meron po tayong special unit, meron tayong surety unit. In fact, 5 years ago pa po yung IACS na tinatawag namin dito ay naka-online na po ito para po mabilis because kailangan nating tulungan na mapabilis ang lahat ng mga public works projects na ginagawa ng ating pamahalaan. Kumbaga, ease in doing business. Yan. Ganun yun po Opo, yan. opo. Okay. So ngayon, sir, paano ka naman nakakasiguro na yung nag-issue niyan galing sa Insurance Commission ay na-check niya mabuti kung totoo ngang may bayaran na nangyari sa usapin po ng kanyang premium para po sa surety bond at totoong insured yung contractor at yung proyekto? Ay po, isa pong napaka-importanting lookout yan na DPWH bilang the entity ay kailangang nag-check, no. Sa amin po naman, bukod po sa issuance dito sa surety unit namin, required po ang mga insurance companies na mag-file ng kanilang monthly reports dito sa mga ganitong ginagawa nila. At meron po mga penalties yan pag hindi nila na-file on time at lalo-lalo na pag hindi i-file. Opo, meron ho bang posibilidad na nakapag-i-issue ang Insurance Commission o sino mang nang in-charge dyan sa inyong surety department o ano man ang tawag doon sa kanila na naglalabas sila ng sertifikasyon ng hindi po naman totoo? Ibig sabihin, kakuntsaba yung insurance company A para lang humakakuha ng corresponding premium na maaari din pong maging source of corruption po ng taga-DPWH at ng insurance company? Yung pong tungkol dito, bago po ba ang isang kumpanya ay makapag-issue ng mga ganitong specialized na surety bond, meron po kaming mga requirement. Lahat po ng mga pinapile nila, merong mga naka-sequence na numbers at kailangan po merong mga original signatures ang bawat certificate na i-issue. So ganun po yung ating lookout on that part. Yung doon po sa aming mga ini-issue na certificate, sigurado po kami sa natatanggap namin. At hindi po namin makita kung paano, sa aming side hindi namin makita yon. Ang importante lang ay kung paano yung may mga agam-agam ang ating publiko nga ho. Doon sa parte na kung merong bang hindi dumaan sa amin at baka dumiretso sa DPWH. Ang maganda lang po ngayon, kakakausap ko lang sa DPWH nung Lunes at may bago po silang grupo ng mga undersecretaries at mga iba pang nilagay ni Secretary Vince Dizon. Kausap ko sila in 1 hour after this dahil yun na amin hong kiklaklaruhing mabuti kung makita namin kung meron pa ba kaming loophole dun sa sistema na ito. Dahil ang importante ho rito, in fairness po sa amin tinitingnan, lahat po ng tinignan namin based on the mga reports galing po sa inyo sa media at pati sa record ng yung tinatawag na ghost projects ay meron pong naka-indicate na nako-cover ng ating mga insurance companies. Okay, sige, ganito. Himayin natin yung sagot po ninyo na yan, Commissioner. Ito muna ang specific na ghost project. Kung supposed to be po
sa record ng DPWH ay naka-insure ito kay Insurance A. At ang Insurance A po, ano ho naman, ano, legal at nakarehistro po sa inyo. Pero naging ghost project siya. Ano ang pananagutan ng insurance company? Ito po. Ang tawag po dito technically, tinatawag ito na callable on demand, no? So kaagad ay pwedeng isulatan kaagad ng DPWH yung kontratista Mhm. na bayaran yung 30% ay yung kontratista bayaran yung buong proyekto na kung ano man ang nakuha nila. At kasabay po niyan kami po kaya po ang tawag dito ay surety pwedeng ay sabay na kolektahin o kaya makaraan magkolekta sa kontratista ay pwedeng kolektahan o at mag-demand ang DPWH against the insurance company ng Okay, 30% of the project. sa puntong yan, dapat DPWH ang magkusa, hindi muna kayo kikilos dito. Wala kayong gagamitin po na anumang pong poder ninyo sa insurance companies. Yung pong tungkol dito ay kailangan may yung as obligee kahit po sa ibang mga kontrata namin, even sa private, sila po ang dapat unang gumawa ng first step, no? Mhm. Pero po kailangan maging proactive ang Insurance Commission. So dapat we also try to monitor at mag-usap kami ng ating mga iba-ibang ahensya na Mhm. masiguradong nababantayan natin yung ganitong mga pagkakataon. Opo, di ho ba kapag nagbabayad ka nitong unang pangangailangan na retention money bond, no, surety bond, opo, may tinatawag na premium, di po ba? Yes, Okay, meron, opo. meron. May premium. Babayaran mo yung insurance company ng premium. Okay, pag medyo kinakailangan ng kubrahin yan, yun na yung halaga nga kumbaga na dapat mo munang bayaran, otherwise hindi ka babayaran nung amount insured, di po ba? Ganun yan, no? Tama po, Okay. tama po. Tama. Opo, in this case po, no, ito lang po, baka lang ho ito'y kabisado po ninyo, Commissioner. Ito po, no, Mhm. ito po yung tungkol dito po sa isang proyekto, sa Nauhan Oriental Mindoro. Sabi dito, no? Ito po yung pinail ng ICI sa Ombudsman. Opo. Apo, ito po. Okay. Ang retention money bond ay nagkakahalaga po ng 19,299,627 pesos sa Elite Yeah. General Contractor and Development Corporation. Tanong, kapag 19 million, more or less magkano ang premium nito? Yeah, usually po itong sa retention money band, ano ito Mm. ibig sabihin ay natapos na. Ang binabayad po rito kasi ay umaabot ng dito sa Mm. aking listahan para masigurado natin Mm-mm. ay umaabot ng 10% yung band Opo. na na nakukuha na sa bawat payment. Okay. So, So ganun ang mangyayari kung dito. i-round off natin to sa 20 million, 2 million kaagad ang bond. 'Di ba? Teka, ayusin natin ito. More or less ganun yung figures natin kailangan masigurado natin Mm. because we cannot go on Mm. the details of the specific at baka Opo, it opo. should be cover of But if it's of a case. 10%, no? So kung 19 Mm. million, more or less nasa 1.9 million. Ayan, madali na po yung ano yan. Yeah. Okay, Kung tama. ganun yung figures natin na Okay. Sige. granting na yun ang Okay. ating figures po. Okay. Tama po. Ganito. Kasi po meron ako naulinigan na ang kalakaran pala dito, so sa halip na magbigay ka ng bond, no, ng magbayad ka ng bond doon sa insurance company, pati yung bond pinagkakakitaan. Naghahatian sila, may portion taga DPWH at yung insurance company. Kasi nga naman eventually hindi naman sila sisingil doon sa insurance company nga kasi kasabot na ho nila yung insurance company. Meaning, 'di ba? At the end of the day, wala silang hihingiin na warranty. Wala silang kasi nga sa nagiging nalalantad ngayon ng kalakaran. Kapag po ganon, opo, anong pananagutan ng insurance company? Kapag naman talagang hindi nagbabayad ng bond, pinaghahatian lang nila yung bond. Hindi ho lalabas sa papeles namin yung papel na yun at kung meron man yun, yan ho, dalawang bagay. No? Pwede hong merong issue yan na criminal liability Mhm. at meron hong pwedeng maging administrative case na kayang i-file sa amin na kami po bilang Insurance Commission, kung Mm. makita natin yan, at may finding na tungkol dito sa inyong sinasabi, ay we Mm. can already suspend, revoke, or ask for fine or other penalties against the insurance company. Okay.
Di ho ba't madali naman siguro para sa inyo bilang komisyon na nangangasiwa sa mga insurance companies na magkaroon ng audit sa lahat ng mga insurance companies na nagsiguro dito hong dalawa ha, ito pong Surety Retention Money Bond at saka itong Contractors All Risk na mga bond na ito, mag-audit kung totoo ba na may tinanggap na cheque na payment yung insurance company mula doon sa contractor ng DPWH projects dahil kung wala naman talaga opo, na ibinayad, yan ang po sinasabi natin na pinagkakitaan nila pati itong mga binabayaran dapat na bond. Yung amin po, makikita namin ang mga binayad na premium. Ano, Mhm. nakalista on record na mayroong binayad na premium. Yung tungkol po sa binayad ng buo, binayad o hindi binayad, hindi natin makikita yan sa ating mga Opo. records. Sige po. Kumbaga sa aming recorded documents. No? Opo. We have a full record po. In fact, in front of me is a record of our 5-year collection ng Mhm. about 17. Kasi sa dami po ng ating Mm. insurance companies that cover sureties, mga Mm. 50 mahigit po ito ng pwede, mga 17 lamang po ang nag-i-engage sa ganitong hanap buhay. Okay. So yung nga po, no, kasi meron din naman sila sigurong binabayaran na fees no, para makakuha ng certification na ito, ng papel na ito. Opo, So, opo. opo. So, 500 bawat isa po. yun, nakita ho ninyo. So, kung libo-libo yan, malaki rin pong koleksyon yan. Ganito, Hoscom, bilang pagtulong ngayon sa nangyayari po na investigasyon, ano pong balak ko ninyo? Kayo ba'y maghihintay pa na utusan kayo o magkukusa kayo? Considering po na ang sabi mismo po ng gobyerno na from July 2022 hanggang May ng kasalukuyang taon, 9,856 flood control projects po have been completed. And ang ongoing daw po ay 5,700 flood control projects. Kasi nga po dito, usap-usapan ngayon na pati nga itong mga bond na ito, itong mga premium na ito, ay pinagkakakitaan. Para lang ho ninyo malaman na baka ho, yung inyong sistema dyan ay hindi foolproof. Yeah. Tama rin po yun. In fact, we're reviewing everything. Dalawa na pong bagay ang inunahan namin. We have to be very proactive on this. Una ho, kinausap na ho namin lahat ng insurance companies tungkol dito na talagang paghandaan ninyo at pag nagkaroon ng pagkakataon kailangan kayong singilin, talagang kailangan nyo magbayad. At kung hindi, gagamitin ng ating insurance commission ang kapangyarihan nito at ang responsibilidad nito na isara yung ganitong klase mga insurance company. Ikalawa po, nung nagkaroon akong ng pagkakataong makausap at marinig mula sa Secretary of Justice na meron silang meeting ng NBI at ng DPWH nung Lunes, tinakbo ko na ho at para makausap sila kung paano natin gagawin. At tamang-tama na po, ang inyong Insurance Commission ay member na rin ng AMLC. So Mm-mm. malinaw po. In fact, bago po tayo nag-usap, kausap ko yung executive director nila, Mm-mm. talagang kailangan naming pag-usapang mabuti kung paano i-cover ito. Tapos ito po, maayos po yung aming pag-uusap ng DPWH Secretary at Mm-mm. papunta po sa opisina ko ngayon. In fact, in that time, yung ating DPWH legal at pati yung director nila Mm-mm. para makita. At ito pong mga concerns nito na tamang-tama itong interview na ito, mai-share ko na sa kanila at Mm-mm. itong makita natin, itong mga protection gaps na kailangan nating makita para Mm-mm. masigurado kasi po talagang ang ating publiko, dalawang bagay ang tinitignan yung Mm-mm. tamang implementasyon nitong mga bagay na ito at ikalawa kung paano babawiin yung Opo. itong restitution na palagi ko ring naririnig sa DPWH. No? Opo. Kaya Opo. importante po itong at least man lamang itong 30% mula sa insurance companies ay Mm. makover natin. Ay, salamat po naman kung ganon. So again ha, sa mga insurance companies po, halimbawa yung pinuntahan ni Sec Vince sa Mindanao, alright, dito po sa mga ilang pong areas, Masala Union, etc., yung mga substandard na ganyan, kung yan po ay live, no, ang kanyang siguro, dapat yung insurance company ngayon, opo, ito ho ba pwede rumekta na ang DPWH sa kanila, hindi sa kontraktista? Kung yung kontraktor po, posibleng kasama sa inimbestigahan o nagtago na o naman po para ho singilin yung danyos? Yeah, ang kailangan lamang po talaga ay concurrent Mhm. So yung ang paghabol ay pwedeng sabay pero kailangan ho na merong pruweba o merong demand na ginawa. At dahil callable on demand po ito, pwedeng pagsabayin ang pagkolekta nito o ang pag-demand dito Mm. sa mga kailangang makuha ito at maibalik. Okay, last. Kung saka-sakali po na yung proyekto, nakubra na, pero ang report ay 100% completed, yung pala 10% lang o hindi pa tapos yung proyekto pero ang report sa DPWH ay completed na. So ito po yung Mm. nangyari 3 years ago.
Ngayon na-discover ni Sec Vince, ngayon lang ginagawa ng kontraktor, Mm. wala ka ng habol doon kasi nagpaso na yung insurance bond nun. Ganito po 'yun ano, Okay, meron right, po tayong tinatawag na after a certificate of completion, Mm. merong 1 taon na puwede kang habulin at 'yan po ang palagi nating naririnig na wala ng karapatan makaraan ng 1 taon Mhm. ang pag-claim dahil Opo. tapos na raw po 'yun at meron Mm. ng tinatawag na certificate of final acceptance pa nga yung susunod diyan. Dahil Mm. meron po tayong 10% na puwedeng, warranty bond na narinig din natin kay Mm. Secretary nung nakaraan, Mm. yun yung hahabulin 'no. Pero ito po ang, akin pong malinaw na paniniwala na pati ng ating Insurance Commission, ang, fraudulent act ng, mga ahente ng gobyerno o mga empleyado ng DPWH et cetera kung sila man ay guilty sa ganitong mga bagay, ay should not bind our government at ang gobyerno po ay may karapatang habulin at hindi tayo dapat, nako-cover ng, period na ganitong, nakaset dahil, Mm. ang gobyerno po should not be bound by this period lalo na kung ito is based on fraud. Opo, opo. Ay, salamat po. So, alam niyo ho, Com, napakalaking bagay po nito, no? Na maunawaan po namin ang papel ng inyong pong komisyon. Opo, dito po sa napaka-importanteng isyong ito at doon nga po sa posibilidad, ano nga po, na mismo nagkaroon po din ng fraud sa issuance po nitong mga sertifikasyon na ito na kakailanganin bago makapagsimula ang isang paggawaing bayan sa ilalim po ng DPWH. Kami po muli makikibalita, Com. All the time po, dapat kami nga magpasalamat kasi kailangang marinig ng ating publiko yung paanong bagay-bagay ay nangyayari at paano natin maitutuwid ito at hindi sila dapat maghina ang loob dahil may mga paraan pa rin namang nakaset upang mabawi natin kahit papaano ang mga kawalan na naidulot nitong mga nangyayaring nakaraan. At higit sa lahat, maiwasan na po na maulit pa. Yan, opo. Mm-mm. Okay. Sige, Com, salamat po na marami at mabuhay ang Insurance Commission. Maraming salamat po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!